Paano ba natin malalaman na tayo ay namumuhay sa katotohanan? Paano natin masasabi na tayo ay nakikinig sa Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng Panginoon? Sa ating pagbasa po sa araw na ito, ay narinig natin na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, na kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan na nito tayo sa buong katotohanan. Nang si Jesus ay namatay, nabuhay muli at bumalik sa Panginoon, iniwanan niya tayo ng Espiritu upang maging kasama natin sa paglalakbay hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay nabubuhay, kalakbay ang banal na Espiritu ng Panginoon. Ang mabuhay sa Espiritu ng Diyos ay mabuhay sa katotohanan at pag-asa na muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya naman masasabi natin na hindi tayo na iniwan ng Panginoon sa kasadlakan sapagkat iniwanan niya tayo ng banal na Espiritu upang maging kalakbay natin, maging patnubay natin. Patnubay natin sa ating paglalakbay tungo sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Bilang Kristiyano, ito ang tungtungan ng ating pananampalataya, ang mabuhay kasama ng Espiritu ng Panginoon. At ang mabuhay sa Espiritu ng Panginoon ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos na Kanya nang inihayag sa pamamagitan ng buhay at gawa at halimbawa ni Kristo at patuloy na ipinapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kung kaya't ang ating buhay pananampalataya ay masasabi nating buhay sa turo ni Kristo at sa patuloy na pagsasabuhay nito sa kasalukuyang panahon. Akmang-akma po ang ating pagbasa ngayong araw na ito sa nalalapit na halalan. Paano nga ba natin may sasabuhay ang ating buhay pananampalataya sa panahon na ito ng halalan? Ito ay hamon sa atin bilang Pilipinong mananampalataya sapagkat ito ay panahon upang ipakita natin sa pagpili ng mga maglilingkod sa bayan ay tayo ay maging simbolo nawa ng katotohanan ng Diyos. Ito ay nakikita natin sa halimbawa mismo ni Kristo sa pagpapahayag ng mabuting balita kung saan ang kanyang mga salita at gawa ay nagdala at patuloy na nagdadala para sa kagalingan ng tao. Ito ang misyon ni Kristo at ito rin ang hamon sa atin na nawa tayo ngayong panahon ng halalan maging tagapagpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kagalingan ng ating bayan sa pamamagitan ng pagpipili ng mga lingkod bayang tunay na maglilingkod sa kagalingan ng ating sarili, ng ating kapwa at ng ating buong sambayanan. Kaya't ipagdasal natin ang ating mga sarili at ang ating bayan na patnubayan nawa tayo ng banal na Espiritu sa panahong ito. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga sarili at bayan na nawat pagpalain tayo sa panahong ito ng makapangyarihang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.